Senator Jinggoy Estrada has posted bail for his graft case following the issuance of an arrest warrant against him by the Sandigan Bayan. And for updates, we have mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, what's the latest? Yes, Denise, nandito pa rin tayo ngayon sa Sandigan Bayan kung saan hinihintay natin na lumabas nga rito si Senator Jinggoy Estrada matapos itong makapagpiyansa ng 90,000 para sa kaso niyang graft na hawak ng 2nd Division ng Sandigan Bayan. Pasado alauna ng tanghali kanina nang isyuhan nga ng arrest warrant itong si Estrada, kasama din si dating DPWH Secretary Manuel Punoan na kasama doon sa arrest warrant ay yung utos nga na whole departure order laban na rito sa dalawa. Denise, pagpasok ni Senator Jinggoy Estrada ay sinubukan agad natin siya na makuna ng panayam pero hindi ito tumugon. Though before siya dumating nakausap natin yung kanyang abogado at sinabi nga nito na nag-file sila ng extraordinary motion urging the 2nd Division of Sandigan Bayan to withdraw the issuance of arrest warrant against Senator Jinggoy Estrada. Para yan sa 2nd Division, nahawak yung kanyang graft case at sa 5th Division, nahawak din yung hawak naman yung plunder. Pero sa kabila niyan, natuloy na inisyuhan ng arrest warrant si Estrada at ayun nga, nag-post ng bail dito. Nagkasikipan lang or konting bail-balyahan lang sa pagitan ng security ni Estrada, ng CIDG at ng marshals ng subukan nga natin makuna ng panayam itong si Estrada at yung isa sa kanyang mga kasama ay bigla na lamang sumigaw at nakita naman natin doon sa video na hindi naman ito naitulak o naipit ng mga kapatid natin sa media. Denise. Arles, una, identified na ba kung sino yung sumigaw? And ano naman din yung legal basis dun sa extraordinary motion to withdraw the issuance of the arrest warrant? Simulan natin to Denise kung sino nga yung sumigaw. Hindi pa natin confirm kung ano yung kanyang pangalan pero definitely it's not from the part of the media. Kasama yon sa entourage or sa grupo ni Senator Jinggoy Estrada. And then yung patungkol naman doon sa legal basis ng kanilang extraordinary motion ayon kay Attorney Noel Austria na legal counsel ni Estrada ay hindi raw kasi nila nakita yung rekomendasyon ng Department of Justice at ng Office of the Ombudsman na bago nga isampa yung kaso dito sa Sandigan Bayan. Nakapag-file daw sila ng counter affidavit pero yung recommendation and yung nakita doon na basis para nga kasuhan ito ay hindi daw nila nakita. Kabukod dyan, hindi rin daw malinaw sa kanila kung ano nga ba yung mga allegation. Kasi for example, kay dating Senador Bong Revilla, yung allegation ay yung Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Sa kay Estrada daw, hindi nila tukoy kung anong mga proyekto at ano yung mga spesipiko na allegation. And kahit tayo ay hindi pa natin nakukuha yung pinakakopya ng kaso na isinampa ng Office of the Ombudsman dito sa Sandigan Bayan. Pero Arles, alam natin na meron pang ibang cases that na pwedeng na iniintay from the 5th Division specifically dahil yan yung mabigat. Yes, Denise, sinusubukan pa rin nga natin kumpirmahin kung nakapaglabas na ba ng arrest warrant ang 5th Division ng Sandigan Bayan para yan sa plunder case. Kasi itong 2nd Division, hawak nila yung graft, bailable to. Pwedeng makalaya si Senator Jinggoy Estrada para nito. Pero yung sa plunder kasi, no bail yun and kailangan pa talaga ng petition for bail para makahiling o maka-request na mapalaya nga itong si Estrada. Arles, may balita ba? Dumating na ba si former DPWH Secretary Manny Bonoan? Will he also be posting bail? Hindi pa natin confirm, Denise, kung magpo-post din siya ng bail. Pero ayun, yung ating inaasahan, mga pasado, I think alas 4 or alas 5, mag-aalas 5 ng hapon dumating nga itong si Bonoan and hindi rin siya nagbigay ng panayam sa media. Dumiretso lamang itong pumasok dito sa Sandigan Bayan. Okay, so what happens next, Arles? Paano kung the Senator Estrada has posted bail, pero paano kung naglabas na nga rin arrest warrant itong 5th Division? Ano na mangyayari? Well, kung maglalabas naman ng warrant of arrest yung 5th Division, magsaserve pa rin yung PNP CIDG or yung NBI ng arrest warrant sa kanya at kakailanganin niyang dumaan sa profiling dahil itong graft at plunder ay magkaibang kaso, So baka ma-bartulin na siya, kailangan lang natin abangan kung saan siya mananatili. Sa Quezon City Jail ba sa Payatas o pansamantala
sa PNP custodial facility or any other court na i-advise ng Sandigan Bayan na kanyang pagkapitan. All right, thank you very much. Again, that was mobile journalist Arles De Los Santos.